dito tayo sa magandang good news ha. Etong budget pala ng flood control na 225 billion 255. 255 billion na flood control budget ng DPWH para sa 2026 hindi na pala sinama yan ni PBBM at ibibigay yan sa ibang mga ahensya ng gobyerno na mas nangangailangan. Sa katunayan, sa Department yan. Kita mo na yan, basahin mo yan. Sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, makakatanggap sila ng 36 billion out of 255 billion. Additional funds yan, no? Additional funds. Additional yan, ha? Gagamitin yan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Payapa at Masaganang Pamayanan or Pamana, Sustainable Livelihood Program at Assistance for Individuals in Crisis or AICS. No? Doon na lang ilalagay yung pera, which is okay. Kaya naman mapunta sa bulsa ng mga buhaya. At hindi lang yan, meron pa 26.55 billion Department of Education DepEd. Pagpapagawa at pag-aayos ng mga silid-aralan, school-based feeding program, edukasyon ng mga katutubo, academic recovery, accessible learning o aral, sahod ng mga non-DepEd tutors, flexible learning options, madrasa education, special needs education program. So, marami pala, marami bukod sa DSWD, Department of Education, makakatanggap din po ng additional na pondo ang CHED ng 9.3 billion pesos po yan. At ganun po yung TESDA, 1 billion pesos naman po yung matatanggap nila. At 450 million pesos additional po para po sa Philippine Science High School. At sa Philippine Science lang yung eskwelahan ko, Quezon City Science. Lahat na yan, sir. Basta science. Iba yun. Dapat meron Quezon City Science High School. Ang DA doon makakatanggap din ng additional, no? 39.37 billion pesos po para sa mga post-harvest facilities, tulong po sa mga magsasaka at mangingisda, at crop insurance at deep water porters at mga fish ports. Yan po ang paggagamitan. Yan ang kagandaan kumbaga, negative na negative, no? Masama talaga nangyari tungkol sa flood control scam. Pero kung titingnan natin yung positive side, kung magiging optimistic tayo sa future natin, nakikita ko dalawa maganda. Pangalawa, may iwasan ng ganyang sitwasyon sa mga susunod na panahon. Correct. Pangalawa, yung mga pera na napupunta lang dyan sa mga scams na yan or sa mga anomalya na yan, mapupunta na sa mga ahensya ng gobyerno na talagang direktang nakakatulong sa taong bayan, lalo sa maliliit. So next year, walang flood control na gagawin? Kasi may mga hindi pa nagagamit. Meron naman. May mga yung hindi pa nagagamit, yun ang gagamitin. Paano yung mga paano yung mga buhaya na nakaplano na sa kanila? Paano nila paghati ay 255 billion? Wala. Gutom muna. Gaya na sinasabi ko dati, di ba? Ilang beses ko na sinasabi, yung nakukuha nilang pera dyan sa ginagawa nilang scam na yan, ay ROI or payback sa kanilang investment tuwing eleksyon. No? Since kaka-election lang natin ng 2025, no? Mukhang hindi sila makaka-payback. Malulugi sila. Malulugi sila ngayon. At pansin mo yung style ni PBBM from infrastructure, di ba? Yung DPWH funds yan, infra yan nilipat niya sa social services. Di ba? Education, health, livelihood. Kasi ramdam ng tao yan. Mas papakinabangan talaga nila. Papakinabangan ng taong bayan. Gaya na lamang sa edukasyon. Tama lang talagang nagbigay ng allotment doon na dagdag pondo doon sa edukasyon kasi kailangan natin gawa nga. Hindi naman ligid sa ating kaalaman, mayroong mga substandard din na mga nagawa na mga silid-aralan. Lalo na yung mga naapektuhan dyan sa Baguio. Marami din silid-aralan na nasira Correct. Ito, 600 million, Department of Agrarian Reform. Pati pala yung Dharma, kakaroon din, no? And tapos, then, Department of Health, meron din. 29.28 billion, napakalaking halaga niyan para sa medical assistance sa indigent at financially incapacitated patients, suporta sa legacy hospitals, at paggamot sa batang may cancer sa Philippine Children's Medical Dagdag din yan para sa zero billing ni PBBM. Imagine mo, no? Billing. Isa lang pinaghugutan mo, flood control projects lang pinaghugutan mo, maraming pupuntahan. Tama, ibig sabihin, tama pala yan. Kaysa pakinabangan ng mga bulsa. Maganda yung ginawa ng administrasyon dyan. Maganda yung ginawa ni PBBM dyan Tsaka dapat lang talaga, wala mo ng flood control na ipagawa muna yung mga substandard doon. Kasi iba, covered naman ng insurance yung iba. Diba? Kung hindi peke yung insurance. Ilagay ko sa tamang konteksto. Yun ang problema pag peke din yung insurance. Palagis na ilagay ko sa tamang konteksto. Sige. Anong inutos ni PBBM? Etong mga substandard or unfinished projects or ghost projects, gusto ni PBBM ipatapos sa kanila, sa mga contractors. No? At no cost to the government.
Ngayon, kapag natapos yun, saka tayo mag-usap. Correct. Yun ang Correct. gusto niya. Correct. Hindi pa For the meantime, yung mga pera na nilalaan sa flood control projects, dadalhin muna sa mga proyekto na talagang mararamdaman ng taong bayan. Yun ang napakaganda. Yun ang decision na tagal napakaganda. So linawin lang ha, pagkatapos gawin saka lang mag-usap, hindi ka agad absuelto yun. Hindi, Oo, hindi 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 na pa agad absuelto yun. May pananagutan pa. May suggestion niya ako Oo. Di ba sinuko na ni Bryce Hernandez at ng ilan pong mga sangkot dyan Sila yung mga, disguise, yung mga sasakyan na mamahalin? Oo. Kung pwede lang isubasta na yan, itulong yan doon sa mga biktima sa Cebu, di ba? Hindi, Pwede ba yun? ganun ang gagawin. Kahit Ganun wala talaga. pang court order, no? Oo, Kasi total, sinurrender na nila yung Sinurrender. properties eh. Kapag sinurrender, dapat meron ng kasulatan yan. Definitely. Hindi naman papayag yung gobyerno na isusurrender tapos yung titulo na stays Nasa kanya. with the owners, di ba? So meron tiyak na pirmahan yan. Kapag nagkaroon ng pirmahan, naibigyan ng papeles, pwede na agad ibenta yan. Ngayon, nasa desisyon na ating Pangulo kung paano niya gagamitin yan. Nasa ICI pero- yung ano eh, nasa ICI eh. Pwede ka agad ibenta yan kahit wala pang court decision, no? Pwede kasi sinurrender ng voluntary eh. Dapat yan, checkin yung payong. Mamaya kasi yun yung paborito. Mamaya wala na yung payong dyan. Alam mo, Mahal pa naman yun. Mahal yan. Mahal yun. Kung isusubasta yung payong, Bibili niya yan. yun ang pinaka most expensive na Bibili ni Bustoyo yan. Oh. Ibenta kay Bustoyo yung payong na yan. Grabe, mahal. Magkano yun? 45 million? 46. 42. 42 million yung payong na yun. Tumubo na. Oh, grabe. Etong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, alinsunod dito sa nangyayaring kabulastugan dito sa flood control natin para sa mga hindi updated yan ng mga kababayan natin. Kaya ito yung pondo ng 2026 ng flood control inilipat yan sa mga agency Meron pa pala na yan. 60 billion. No? Ay, hindi pa pala tapos. Dadalhin sa PhilHealth para sa Yaman ng Kalusugan Program. PhilHealth. Yakap yan yung yakap. Yan yung yakap. Tapos bagong urgent care and ambulatory services centers at gamot para sa outpatient. Meron pa treatment. sa Department of Transport. Yan, para sa rehabilitasyon ng Metro Rail Transit, MRT. yan, MRT. 1 billion, no? Tapos 18 billion para sa labor and employment dole. Tutulong sa Tupad. panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Tupad yan. Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Grabe. Ang dilip. Ang dami. Malaking, Ang dami pala. malaking mapapakita. Idagdag ko lang yung statement ng presidente kasi tumatak sa akin yung statement niya sa Masbate. Sabi niya, hanggat kailangan nyo ng tulong ng dyan ng gobyerno. Grabe yung assurance na yan. No? Kung iisipin mo, saan kumukuha ang presidente ng pera? Hindi din. Napakaraming pera na... Hindi din. Bakit? Asan si BP? Di ba sabi ka sa comment, hashtag asan si BP? At ang Pangulo kapag nagsalita siguradong nangyayari. Correct. Wala pa akong natatandaan for the past 3 years na sinabi ang Pangulo na hindi niya talaga tinutupad. Lalo na yung pagtungkol sa mga mahihirap o sa mga kababayan natin na kailangan talaga ng tulong. Kaya swerte ng mga, actually, hindi man swerte, no, yung mga apektado ng mga sakuna. Kasi, andyan, whole of government approach yan. Kapag sinabi ng presidente, tulungan nyo yan, lahat yan lulusob eh. Iba't ibang sakay ng gobyerno talaga magtutulong-tulong para bigay pa kailangan. Gaya ng ginagawa ni PBBM ngayon. Good evening, sir. Naniniwala po ako kaya ni PBBM na tapusin ang flood control dahil hindi sa galit ang namamayagpag sa puso't isip niyan. Dahil isa yan sa paraan. Ang liit naman kasi. Dahil isa yan sa paraan para makapag-isip ng maayos ang isang leader na bansang Pilipinas. Salute kay PBBM, kay Sir Palerista TV, watching from Taiwan. Di pagkakaila ang pogi ng mga supporters ng mga BBM. Ay, salamat, Mark. Thank you. Di naman masyado. Konti lang, cute lang. Pogi-pogi at cute. Thank you, Mark. So, doon tayo sa pangatlong topic natin. Nasaan na ba yun? Teka lang. Ito na tayo sa ICI. Medyo seryoso tayo rito muna ngayon. ICI. Independent Commission for Infrastructure. Itong ICI pala, meron na palang nirekomenda to na sampahan ng kaso. Oo, ang bilis ha. Oo, may isang buwan na ba sila? Actually, wala pa. Parang 2 Wala weeks. pa. Wala pa. 2 weeks pa lang. 2 weeks, pero may 2 weeks masasampahan ng kaso. Nako. At criminal and admin cases yan. Alam nyo, marami ko nakukuhang comment. No? Although hindi natin masisisi ating mga kababayan na parang ang bagal-bagal doon ng proseso. Dapat daw may makulong na, may maaresto na. No? Hindi naman kasi ganun yun. Hindi po kasi ganun kabilis ang pagsasampa ng kaso o ang pagpapaaresto. Kasi po, kahit po meron tayong mga naiisip na mga talagang sure tayo na gumawa ng krimen o itong scam na to, sure tayo sa mga taong yun na involved, no? Meron pa din po silang karapatan. Correct. Under Due process our laws. No? Meron po silang human rights, meron po silang karapatan for due process of law. No? So dapat po respetuhin natin yun. Kasi kapag hindi natin sinunod yun, posible po
Yung pa po ang pwede nilang maging basihan para makalaya sila. Absuelto Sila Sabihin. sa pananagutan. Hindi na no? sumunod sa proseso, gaya ng pagkidnap, kinidnap daw, hindi naman sumunod sa proseso. Yun yung pinaniniwalaan nila ngayon kahit mali. Hindi po pwede yun. So banggitin natin yung mga opisyalis na nakasuha, na nirerekomendahan ng kaso para lang alam ninyo. O sige, i-flash natin. Sige, i-flash natin sa screen. Ako, lilit Ito. na Sige, naman. ako na babasa. Ito po yung mga pinapakasuhan po ng ICI, no? Criminal and administrative cases diyan. Hindi lang maliliit na tao ito dahil kasama din po dito si Zaldico, no? Oo, yan. Una sa listahan si Gerald Pacanan, Regional Director. Si Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director. Mga DPWH DPWH yan, ha? Si Ruben Santos, Assistant Regional Director. Dominic G. Serrano, Chief ng Construction Division at Chairperson po ng Bids and Awards Committee o BAC. Si Felizardo Casuno, Project Engineer 3. Si Timogen Sakar, Materials Engineer. Montresis Tamayo, OIC Chief ng Planning and Design Division. Juliet Calvo, Chief ng Maintenance Division. Dennis Abagon, OIC Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division. And miyembro din po ng BAC. Si Lerma Caico, Accountant 4. Grace Lopez, BAC Regular Member. Friedrich Carl Camero, ang chairperson po ng Vice Chairperson ng BAC. Ito pa, meron pa mga opisyal ng SunWest Construction na kakasuhan. Itong SunWest, kay kumpanya Zaldico. to ni Zaldico. Zaldico. No? Oh. Yan, So si Aderma Angelidi Alcazar, President and Chairman of the Board. Cesar X. Buenaventura, Board Member at Treasurer. Consuelo D. Aldon, Board Member. Engineer Noel Ikaw, Board Member. Anthony L. Ngo, Board Member. Yan. Iba pang sangkot. Sige, yan. Si Congressman Elizalde Zaldico, dating Chairman ng House Appropriations Committee, sinasa ilalim sa further proof ng beneficial ownership sa mga entity na konektado sa SunWest. At iba pang potential na respondent na konektado sa mga kontrata ng SunWest. Alam niyo kung bakit ganyan ang sinasabi dyan? Dahil si in paper, Hindi siya kasama? no, hindi siya kasama, si Zaldico. Kasi nag-divest eh. Nag-divest Alam daw. na niya kasi. Pero tinitignan ng ICI yung tinatawag na beneficial ownership. Kung sino talagang owner nun. No? Kahit na hindi siya nakapangalan sa mga legal documents. No? Kunyari sa incorporation papers, sa mga updated information sheet ng SEC no? Bilang korporasyon, no? Pwede pa rin siyang habulin. Kasi pwedeng makita yan kung talagang focus-focus lang o gumagamit lang siya ng dami na tao para mag-represent sa kanya o kaya ano lang, gimmick lang yung pagdadivest. So eto sa mga engineer dyan, sa mga engineer, sa mga bagong graduate, magkakalagasan sa DPWH kasi ang dami kinasuhan. Ang dami kinasuhan, sigurado. Maraming hiring dyan sa mga engineer dyan. Sabi nga ni Sec Vince Diso, kahit maubos ang empleyado. Wala akong pakialam. Sinabi niya yun? Kahit maubos ang empleyado ng DPWH, okay, lalo na yung mga officials, no, sa mga district offices no, ng DPWH. Ibig sabihin, si Sec Vince Dizon, hindi nila nalalagyan. Ay, hindi nila maareglo yan. Kasi may mga nasampahan na ng kaso eh. Naku, dami palang trabaho ngayon sa DPWH. Maraming hiring dyan. Baka Coffee, no, palirista, ituloy ko lang yung kaninang nasimulan ko tungkol sa yung mga kababayan natin parang nababagalan. Hindi po. Medyo mabilis po ang kanilang ginagawa. Kung ikukumpara po natin ito sa pork barrel scam ni Napoles. Janet Napoles po. No? Ito po yung tinitignan nating timelines o panahon kung paano in-address yung mga kaso ng panahon ni Pork Barrel Queen na si Janet Napoles. Yung mga kaso po, simula ng na-discover o siniwalat ni Benhar Luy, yung state witness ng ating gobyerno, yung tungkol sa pork barrel scam, no? Within 3 years po, nakasuhan yung mga taong involved. 3 months lang pala. Nakasuhan. From June to July to September, nakasuhan. Tayo po, nasa within 3 months pa po tayo, yung mga kilos natin ngayon. And in fact, kung i-consider mo yung kung kailan lang nagawa ang ICI na tayo, no, wala pa pong 1 month, meron na nakakasuhan na po. Inumpisa na po ang pagkakaso. Ngayon, kung kailan po sila nagkaroon ng first arrest during the pork barrel scam, no, kung kailan na-aresto yung mga public servants like Senators Estrada, Senator Revilla. Bong Revilla, inabot po ng 11 months bago sila, from the time na nakasuhan or naisiwalat yung scam na yon
hanggang sa sila ay maaresto, inabot po ng 11 months. Okay? Ngayon, yung first conviction, no, ni Janet Napoles, from the time na naisiwalat hanggang sa na-convict siya for pork barrel scam, inabot po ng 5 years and 5 months. Sa madaling sabi, mas mabilis pa ngayon. Mas mabilis ang pa proseso. ngayon, which is tama. Dahil ang mga tao or ang taong bayan ay talaga nagde-demand na mabilis na ma-resolve itong Dapat naman talaga. kaso to. Dapat naman talaga kasi kung nakita naman natin talagang harap-harapan yung ginagawang Kaya ko po gusto sabihin yun, para lang magkaroon po tayo ng, kumbaga, terms of comparison. Benchmark ba? Benchmark po. Para malaman natin kasi, dapat maintindihan ng taong bayan na meron po tayong due process na tinatawag. Lahat po ng karapatan ng kahit ng akusado, no, ay dapat pong igalang pa din. Kasi di ba pwede gawin yung style ni Digong, di ba? Hindi. Na kahit witness ka pa lang o suspected ka pa lang, chuchugiin na. Hindi ba kahit pwede nga ganun yan? inosente ka Kahit inosente ka, madadamay diba? ka, collateral damage, di ba? Oo. Hindi pwede. Kailangan natin idaan sa tamang proseso. Actually, mga kapatid ko, ganyan din Bakit wala pa nakakasuhan? Ilang linggo na parang niloloko lang tayo, binubola lang tayo nyo. Yun yan, maganda explanation ni Sir Yayam dyan. May due process na kailangan pagdaanan. Huwag po tayo magagalit lalo na kay PBBM, no? Kasi may mga loyalista dun sa sabi, parang ang bagal ba? Huwag po kayo magalit kay PBBM. Si Pangulong Bongbong Marcos po, ang presidente, ayaw lumalabag sa batas. Correct. Tama. Gusto po ng ating Pangulo na sinusunod na lagi ang legal procedures, no, ang legalities ng any action or decision ng gobyerno. Kasi kapag hindi yan nasunod, pwede pang gawing technical yan. Baka maging dahilan pa ng kanilang paglaya, kaya kailangan nasa process. At baka ang gobyerno pang kasuhan, baka ang Pangulo pang kasuhan kapag hindi sinunod ang karapatan ng mga akusado. Example yun. Ang question, sir, possible ba na bago magtapos ang termino ni PBBM may makulong? Ay, possible na possible. Ngayon, gaya nga nung kinikwento ko, no, within 11 months, from the time na na-discover, napakulong si Jinggoy Estrada at si Bong Revilla nung sa pork barrel issue. Palagay ko, mas mabilis this time. So in 6 months, hintay lang, no? Siguro in 6 months or 5 months. Malay mo, December, may 6 na senador na malungkot dyan. Kasi importante yung political will. That's the keyword. Hindi lang ng presidente, syempre, ng hukuman natin, ng mga judges natin dyan, at ng ICI. Kailangan huwag sila mapagod Di ba? Kailangan talagang pupu at tutukan yan. Even yung DOJ, kasi sa case build-up dyan nagtatagal Araw-araw naman may mga panibagong development sa ICI. May mga pinapatawag sila, may sinasabi na sila. At mga nagpupunta naman. Sa akin, mga ka-BBM, kung pwede lang, sa atin, dito sa programa natin, unang mababanggit to, kung pwede lang magtayo ng special court ang ating Supreme Court, kung tungkol sa RTC ang mga kaso, or ang Sandigan Bayan, kung sa Sandigan Bayan ipapasok ang kaso, kung magtatayo ng special courts dedicated to itong flood control scam na to, para mapabilis lang, no? Para yung kagustuhan ng taong bayan, no, na malaman ang punot dulo itong makakaso na to, no? Kung pwedeng gawin, dapat gawin. Kaso constitutional ata yan, no? Meron naman nangyayari. Like, kung di ako nagkakamali, naggawa ng special courts ang Supreme Court tungkol sa mga family issues, family cases. Di ba? Sabagay. So, baka pwedeng gawin. Why not? Ang importante, mas mapabilis, mapanagot yung mga nagnakaw. Di ba? Ito, may comment daw. Ayan. Bakit kailangan sino yan? Si Mines mismo yan. Bakit kailangan pa may blue ribbon? Meron na naman ICI. Ang Blue Ribbon po kasi, we have to be clear, no? Ang pinaka-purpose po ng Blue Ribbon Committee ay in aid of legislation. May punto din naman. Kasi may kakapuntahan din yan. Baka kinakailangan natin i-revise yung mga ilang existing na batas base doon sa kanilang findings. In fairness, hindi naman nasasayang yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. In fact, yung reports din nila, ipinapasa din niya sa ICI. Kumbaga, nagiging katuwang din sila ng ICI. But the main objective is, in aid of legislation yan, amyendahan yung mga existing laws base doon sa findings o sa Pero resulta. Yung sa aside from that, investigation. aside from that, meron tayong tinatawag, ang Senado po at even ang House of Representatives, meron pong tinatawag na oversight function. Correct. Yung oversight function na po yun, kapag meron po na lumalabas na mga anomalies like that, o yung mga hindi maganda nangyayari sa mga ahensya ng gobyerno, pwede po nila talaga imbestigahan yon. Kaya kung ano po magiging findings nila sa kanilang pag-iimbestiga, pwede po nilang i-recommend yan sa ating ombudsman o sa mga DOJ para sampahan ng kaso.